bayan, walang personalan. Alas 9:16, nasa linya natin, abogado po ni Ramil Madriaga, Atty. Raymond Palad. Nasa linya natin. Atty. Palad, magandang umaga po. Good morning po. Hello, good morning, Igan and Miss Con. Opo. Atty. Palad, Yes. handang-handa na po Apo. ba si Ramil sa pagharap niya sa House Committee on Justice, yung mga nalalaman niya po laban kay VP Sara Duterte? Ay, opo, handang-handa na siya ron. Sabi ko nga ever since, yung mga salaysay naman niya, galing mismo sa kanya yon, sulat kamay, inayos lang namin yan into affidavit form. So, yung last visit namin, kailan ba yun? Nung Saturday. Opo. So, masaya naman, maganda ang mood niya, nakaka-relax. And sabi niya, ready na po siya para tomorrow. May mga harassment ba, bribery, last minute bago siya umarap sa kamera? Wala naman po. Tahimik naman po. So, saka halos every other day nandun po kami. Oo. So, wala na po yung mga harassment lately saka yung attempt na kausapin siya. Kasi yung sumulat kami dati sa NBI saka sa PNP Opo. at sa BJMP na walang pwedeng dumalaw doon nang walang permission ng mga lawyers. So, nalimitahan na po namin yung mga pumapasok sa kanya. Oo. Ayoko man Yung- tanong, maintindihan po namin, pero yung seguridad niya from sa kulungan, papunta ng kamera, planchado na po. Planchado na po yan. Meron pong gagamiting sasakyan. May escort po ng NBI. Meron din po yatang escort convoy from the House Sergeant at Arms. So, nakaplansya na po yan para sa pag-travel nila tomorrow po ng umaga. Yung po bang reaksyon ninyo dahil sinasabi nga ng kampo, 'di ba, parang namamaliit In a way, sabi weakest link daw Trojan horse. Oo, 'di ba? Ano ho ang again Ano ba ibig reaksyon? sabihin ng weakest link? Ang nakapagtataka si Igan Connie, sasabihin nila weakest link, walang kwenta. Pero bakit pa na yung press con nila para siraan si Ramil? Bakit pa na yung file nila ng kaso ng libel, ng perjury para kinakasuhan nila yung tao? Kung wala talagang importansya tong tao, hindi mo to papansinin. Oo. So sobrang attention yung binibigay nila para sirain. Sabi nga ni Ramil, attorney, kahit harapan kami ni VP Sara, mas magandang sabihin niya yun. Harapan, mata sa mata. So kaya nga dun sa statement na nilabas namin, in a way, china-challenge siya si VP Sara. Humarap ka sa house. Oo. Mas magandang magkwento si Ramil nang nakatingin sa'yo. Sabi niya gano'n. So magkakilala ba Oo. talaga itong dalawa? Sabi ko nga kahit magharapan sila, magkukwento si Ramil sa harap ni VP Sara. Oho. Okay. So lahat po ng mga mababanggit ba bukas, ito ho ay may kaakibat na ebidensya. Yun kasi yun ang parating sinasabi, 'di ba? Parang Baka sasabi. kwento lang, no? Oo, at saka yung kanyang pagkatao, hindi ba dati daw may history ng pagpatay, mga kidnapping. Yung bang Tsaka nakalimutan yata yung mga pecha, no? Mga oo. pecha. Ibig sabihin yung character mismo ho ng inyong kliyente ang Naki-question. naki-question. Oo. Ang pagkakalang po bukas ay magkakaroon ng maikling pagdinigyang clarificatory questions. Nakahanda naman po siyang sagutin yung mga contents ng kanyang affidavit. Mhm. Merong mga additional documents kung kinakailangan ilabas. Pero yung talagang mismong trial type sa Senado naman po yun. Yes po. Okay, tama. And very confident naman si Ramil na in due time, may lalabas namin yung mga corroborative na mga testimonial evidence na Okay. magpapatunay nung tinatawag na personal na relationship ni Ramil at ni VP Sara. Hindi lang ho siya. Kasi sa mga lakad ng mga pick-up delivery ng pera, hindi lang naman siya nag-iisa Opo. May mga kasama siyang mga tao na yung isa co-accused pa niya na nagko-confirm na talagang nagbi-meeting, nagkikita sa iba't ibang campaign, nagmi-meeting sila ng mga 30 minutes ni VP Sara at ni Ramil. So, bukas ho yan, malilinawan ho yan, may explain yan mismo coming from Ramil, and ipapaliwanag niyan kung may magtatanong ho ng mga member ng committee po. Okay, teka. Balikan ko lang yung binanggit ni Maring Connie ko, yung kaso niya, pagpatay o kidnapping. Wala akong kaso ito ba, pagpatay. oo nga, ito Wala ba, akong kaso pagpatay. kidnapping or something. Ito bang mga kasong ito makakaapekto sa kredibilidad ng kliyente mo at sa kanyang mga kwento? Well, wala ho siyang kasong conviction kahit na slight physical injuries, wala. Wala pa. Yung isa niyang kaso sa Supreme Court na acquit siya. Ang sabi pa nga ng Supreme Court nun sa decision is Madriaga should be commended rather than condemned because he was instrumental in the arrest of the kidnappers. Tapos yung present kidnapping niya ngayon, wala akong kaakibat na murder yan. Okay. Yung mga lumalabas sa mga news reports na maraming armas ang nadiskubre, wala akong kasong illegal possession of Okay. firearms.
I see. Lahat po yan, licensed na baril, nakapangalan sa kanya. Oo. Kaya nga ang pending niya lang ho, isang kaso lang na kidnapping na nasa prosecution stage pa ho. May kinalaman daw si Attorney Harry Roque sa kanyang pagkakakulong, sir. Ano ba yung kwento doon? Well, malalim po yung kwento niya na ito po yung simula ng tulungan niya yung mga farmers dun sa Bataan na na-discover niya na ang nasa likod nung pag-cancela ng mga titulo ng Land mga grabbing. farmers ay kumpanya na connected pala sa Biancham, sa Pogo. kumpanya na nasa likod si Harry Roque. Kaya napagdugtong-dugtong niya na yung kumpanyang bumibili or nagkakamkam ng mga lupain dun sa Maribeles, Bataan, it turned out mga kumpanya na may interest si Harry Roque na konektado sa Pogo. So doon nagsimula ho yung problema niya, nagka-personalan na ho sila ron. Okay, hanggang saan ang laban ni Madriaga at anong pwedeng makapigil sa kanya na huwag ituloy yung testimonya bukas? Ay wala ho kasi may support ng pamilya ho yung kanya ginagawa. Although mabigat yung pressure sa pamilya, sabi naman ng mga anak niya, sinimulan niya yung salisay na yan, kailangan panindigan niya, hindi niya pwedeng bawiin niya, hindi siya pwedeng umatras dahil yung salita na lang ang yung salita na lang ang talagang yung honor na madadala niya. Yung- Okay, So, tuloy-tuloy po yan. briefly lang, Attorney Palad, sa mga hindi nakasubaybay kay Ramil Madriaga. Anong papel niya sa buhay ni VP Sara Duterte? Well, yung papel niya is hindi lang nagsimula yan kay former President Duterte and ipinakilala kay VP Sara para bantayan, tulungan sa eleksyon, tulungan sa campaign, mga intelligence, counter-intelligence operation. Malawak ko, as in, ay masasawag mo po siyang insider doon sa pamilya Duterte po. Mhm. So, At kailan to the point nagsimula na yung nagkatiwalaan siyang mag-pick up, mag-deliver ng mga pera sa iba't ibang okasyon po. kanyang pagiging bagman? Ang recollection ko, nung 2016 siya pinakilala, Oh. I think marami mga deliveries siya, nagsimula niya, yung mga lalo na po nung, malawak po yan nung kalakasan ng Pogo, marami na hong deliveries. So Okay. natapos siya Sa 20 2020 hanggang 2022 po yan kasi nakulong na siya 22. ng July 2023. Ako, Okay. kasi di ba dinideny nga ng kampo po ni VP Sara na magkakilala silang dalawa. Pero naka-record ba? Kasi nabalita rin natin na parang pinuntahan siya sa kanyang selda ng VP ni Vice President para kausapin. Yes, hindi Is po that nagbabago yung posisyon niya dyan. Dinescribe niya kung saan tumayo si VP Sara doon sa jail. Pero dun sa mismong record po ng jail, ng kanyang kulungan, may record ba na nagpunta talaga si VP Sara? Hindi ko po alam kung pinalagbook kasi pag mga VIP people minsan pag may mga tawag sa mga warden, pwede kang pumasok diyan nang hindi naglalag. Pwedeng patayin ang camera diyan. Hindi ho kami sigurado kung naglag. So Kung wala din naglag tayong po. video. Kasi mga VIP people po yan. Oo. Okay, kamusta si ngayon, Madriaga? Kailan kayo huli nag-usap? Nung Sabado po Sabado. hanggang alas 9 ng gabi. Anong pansin mo sa kanyang Demeanor. tawag? Maganda ho yung mood. Masaya siya na may nakakausap siya ng 3 oras. Napapractice daw niya yung panga niya. Yung pagsasalita. Kasi Bakit? siya daw doon sa loob ng jail. Wala Hindi siyang naman daw kausap. sila na nag-uusap ng mga kasamahan niya. Oo. Tapos madilim sa Wala sa nang selda. Oo. Wala Okay. na hong Malito threat. yung mood. Wala nang threat sa kanya. Okay, seguridad niya sa jail? Wala na ho kasi mula ho nung nag-request kami ng security, naglagay na ng Bantay. NBI personnel doon sa NBI. second floor. Okay. Bukod pa doon sa additional securities lately doon sa common area, may mga naka-stay po doon. Nung Sabado po, may nakita ko ng mga 3-4 na ahente po ng NBI na nandun po mismo sa baba. So, Ay, good. Oo. feeling secured po siya because of the security provided po ng Sa NBI. pagharap niya sa camera tomorrow, sino na magbibigay ng seguridad sa kanya? Babalik ko ba siya sa kulungan o camera na? BJMP pa rin ho ang may BJMP duty pa na rin. magdala sa kanya from Annex to the house. Pero complemented po na security ng NBI. Oo. Saka po ng Pero House after nung Sergeant kanyang Arms po. testimonya, saan na siya babalik? Babalik po yun. Pagkatapos po ng BJMP hearing rin. tomorrow, babalik po siya sa BJMP. Ako, balikan ko lang, partner, yung nabanggit niya kanina, attorney, na sabi mo, alam naman at suportado ito ng kanyang pamilya. Meron din bang binibigay po na seguridad para sa kanyang pamilya rin? Yes po. Meron po. Pero hindi ko na yung Of detalye po course. yung Oo. details. Yes po. Bibigay details. Pero meron po. Meron Kasi naman. Okay. from the start po na Napaka-importante yun. lumabas tong issue na to, may nagpo-provide po ng security sa kanya. Okay. Sa pamilya po. Ang gusto ko lang malinawan yung, kasi sa social media,
Kidnapper ng kidnapper ang binabanggit. Ano bang kaso yung kinidnap niya? Ba't niya kailangan mangidnap kung siya ay bagman? Alam niyo po, pag lumabas po yung mga pictures, ebidensya, makikita po natin, once na maglabasan yung mga photos na yun, makikita mo napakaganda ng buhay ni Ramil. Grabe pag nakita mo yung mga high-end cars na Uy. na-acquire niya, yung mga motorcycles niya na worth 6 million, Oo. kotse niya na GTR na worth 7 Yung million. GTR. Saan Ang dami galing? ng sasakyan, puro high-end, ang ganda ng buhay. Dahil? Dahil saan? Sumasali ng racing sa Clark, may mga kasama siyang artista, nag-tutor pa siya. Sa dami po ng perang dumaan sa kanya eh. Hindi naman nung nagmamalinis tong kliyente namin na hindi siya kumikita. Yun nga ho. Pero sino kinidnap ba niya? Yung sinasabi, di umano. Ang nadamay po siya dun sa kidnapping ng isang pamilya na kliyente ni Attorney Harry Roque na ang negosyo po nito yung mga frozen products po. Okay. Tapos na connected din po yung pamilya sa Pogo operation. Okay. Yun po yung complainants. Pero ito, para lang dun sa, mas siguro clarify lang, para din sa hindi ho nakakasubaybay. Bakit nga ho ba daw itong si Madriaga Biglang nagsasalita against the VP? Ba may politikang nasa likod? Actually, tinanong ko na yan nung sa kanya, yung unang meeting namin October last year. Sabi niya, attorney, hindi pa kita nami-meet. Sumusulat na ako noong 2023. Sumusulat na ako sa kung kani-kaninong mga senador, sa iba't ibang ahensya para pakinggan ang kwento ko. Pero walang nakikinig. Ano daw nag-udyok Hindi na sa kanya? ilalabas. Ano nag-udyok, sir? Yung udyok sa kanya, kasi nga, pag nanonood daw siya ng TV, naririnig niya yung mga salita ni BP na nagmumura, nagtetreat ng pumatay, tapos yung paglawak daw ng krimen sa Pogo. So na-analyze niya na gusto niya na magsalita at sabihin niya, nalalaman niya, para kung sino talaga yung may kasalanan, magdusa daw. So nakakita rin ako ng letter niya kay Senator Risa as early as 2023 na humihingi ng tulong. So noon pa yan na talagang gusto niyang lumabas. I think meron akong na-receive na info sa kanya na during the Quadcom gusto niya rin magsalita pero hindi po siya napatawag. Okay. Okay, good luck at sa Thank you po kaligtasan sa ni inyong Ramil Madriaga, Tony Palad. Salamat oras. po sa assurance. Ingat po kayo. Salamat po. Thank you. Sige po. Attorney Raymond Palad, abogado ni Ramil Madriaga. Bukas yun, nakatakdang. Hilingan, walang